Huwag kayo puro trabaho, maglaan din kayo ng oras para sa Diyos. Sambahin niyo siya, makinig sa kanyang mga salita. Ipagpaliban niyo muna ang pagpapayaman at pagkamit sa mga bagay na ikaliligaya ninyo dito sa lupa. Dahil sa totoo lang, walang halaga ang lahat ng tagumpay kung ang puso mo ay malayo sa Diyos. Ano ang silbi ng kayamanan kung pagod ang kaluluwa? Ano ang saysay ng kasaganahan kung wala kang kapayapaan sa loob mo? Sa gitna ng ating abalang mundo, madalas nakakaligtaan nating siya ang pinagmula ng lahat ng ating taglay. Siya ang nagbibigay ng lakas para magtrabaho, ng karunungan para magtagumpay, at ng hininga para mabuhay. Kaya huwag nating ipagpalit ang presensya ng Diyos sa mga pansamantalang bagay. Maglaan tayo ng oras upang makipag-usap sa Kanya, upang makinig sa Kanyang mga pangako, at upang ipahinga sa Kanya ang ating pagod na puso. Kapag natutunan mong itigil sandali ang iyong pagtakbo at lumapit sa Diyos, mararanasan mo ang kapahingahan na hindi kayang ibigay ng mundo. Yung kapahingahan na kahit may problema, may kapayapaan ka pa rin. Yung kagalakang hindi galing sa material na bagay, kundi sa presensya niya. Tandaan mo, hindi kailanman sayang ang oras na inilaan mo para sa Diyos. Dahil sa bawat sandaling kasama mo siya, may binabago siyang parte ng iyong puso. Kapag inuuna mo ang Diyos, siya mismo ang mag-aayos ng lahat sa buhay mo. Hindi mo kailangang mangamba dahil sa bawat hakbang mo, siya ang gumagabay. Sa bawat laban mo, siya ang lumalaban para sa iyo. At sa panahon ng iyong pagod, siya ang magpapahinga sa iyo. Sa kanya mo matatagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan, at kasaganaan na hindi kailanman mawawala. Amen? God is good all the time.